ang lumalawak na pananaw sa pagkamamamayan, digital at global citizenship. Ang panahon na ating ginagalawan ay tinatawag na digital era. Ito ay dahil sa mabilis na pagbabago at pag-unlad sa teknolohiya at komunikasyon. Kabilang dito ang isang hanay ng mga kasanayan, pag-uugali, pagpapahalaga na nagbibigay daan sa mga tao na makilahok ng ligtas, magalang at may kaalaman sa digital na mundo. Digital citizenship. Ito ay tumutukoy sa responsable at etikal na pag-uugali ng mga individual kapag gumagamit ng mga digital na teknolohiya gaya ng internet, social media at iba pang online platform. Ang digital citizenship ay nangangahulugan ng aktibong pakikilahok at pagiging kritikal sa digital na kapaligiran, pagkakaroon ng mga kasanayan, epektibong komunikasyon at pagkamalikhain, at pagsasanay sa pakikilahok na gumagalang sa mga karapatang pantao at dignidad ng tao sa pamamagitan ng responsableng paggamit ng teknolohiya. Ayon kay Dr. Alfonso ng UP Diliman, ay walang karaniwang tuntuning digital na kumokontrol sa nilalaman sa internet. Ngunit may mga batikos mula sa iba't ibang grupo at institusyon dahil sa hindi reguladong espasyo nito. Ang digital rights ay tumutukoy sa karapatan ng mga individual na ma-access, lumikha, gumamit, makipag-ugnayan at magpahayag sa mga online platform. Ang ilan sa mga karapatan ng mga mamamayan na ma-access at gumamit ng internet ay ang mga sumusunod. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay ang karapatang ipahayag ang sarili, magsalita at makilahok sa iba't ibang aspekto ng buhay tulad ng politika, sining at lipunan. Ang mga mamamayang Pilipino ay may karapatang humiling ng impormasyon tungkol sa transaksyon at operasyon ng pamahalaan, basta't hindi ito nalalagay sa panganib ang kanilang privacy o pambansang seguridad. At ang kalayaan sa opinyon ay isang mahalagang karapatan na kinabibilangan ng kakayahang maghanap, tumanggap at magpahayag ng impormasyon at ideya sa anumang uri ng media. Ang Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act of 2012 ay naglalayong protektahan ang personal na data sa mga sistema ng gobyerno at pribadong sektor, na pinahihintulutan lamang ang pagpoproseso alinsunod sa mga prinsipyo ng transparency, pagiging legal at proporsyonalidad. Responsibilidad ng isang digital citizen na gumamit ng tamang pananalita at pag-uugali online at iwasan ang cyberbullying. Ang cyberbullying ay ang panliligalig, personal na pag-atake o paninira gamit ang mga digital na device sa social media. Sundin ang mga batas ng intellectual property. Ang intellectual property ay tumutukoy sa mga likha, imbensyon, simbolo, pangalan at disenyong ginagamit sa komersyo na nagmula sa talino ng tao. Pinoprotektahan nito ang mga may akda o inventor laban sa hindi otorisadong pagkopya o paggamit ng kanilang obra. Igalang ang opinyon at ideya ng iba. Ang sumunod sa mga alituntunin ng bawat website. At huwag gamitin o ibahagi ang gawa ng iba nang walang pahintulot. Digital space o cyberspace. Tumutukoy sa kung ano ang ipinapakita sa screen ng isang digital device. Kabilang sa mga halimbawa ng mga device na ito ay ang mga laptop, desktop, tablet at cellphone. Ito ay isang virtual environment na nilikha ng mga computer, network at internet kung saan umiiral at nagkakaroon ng ugnayan ang mga tao, datos at mga digital na gawain. Ito ay malawak at pagkakaiba at maaaring magkaroon ng hindi mabilang na anyo. Global citizenship. Ang global citizen ay isang taong nakakaalam at nakakaunawa sa mas malawak na mundo at sa kanilang lugar dito. Ginagampanan niya ang isang gawaing pansibiko, nakikipagtulungan sa iba upang gawing mas tahimik at mas komportable ang ating planeta. Ang global citizenship ay tungkol sa pagbibigay daan sa mga kabataan na magkaroon ng kaalaman, kasanayan at katangian na kailangan nila upang makaagapay sa mga kaganapan sa mundo. Kasama sa global citizenship ay ang paniniwalang lahat tayo ay makakagawa ng kapakipakinabang na pagbabago. Ang mga individual na itinuturing ang kanilang sarili bilang pandaigdigang mamamayan ay hindi kailangang talikuran ang kanilang iba pang mga pagkakakilanlan tulad ng pambansang kaakibat, etnisidad o paniniwala sa politika.
Ang mga pandaigdigang mamamayan ay may tungkuling igalang ang iba't ibang kultura upang mapanatili ang kapayapaan. Ayon sa The Global Citizens Initiative, kasama sa mga responsibilidad na ito ay ang mga sumusunod. May responsibilidad tayong maunawaan kung paanong ang mga tao at bansa sa mundo ay magkakaugnay. May responsibilidad na maunawaan ang mga pandaigdigang issue. May responsibilidad na maunawaan hindi lamang ang kanilang sariling mga pananaw, kundi pati na rin ang mga pananaw ng iba sa mga pandaigdigang issue. At may responsibilidad na makatulong sa pagsulong ng mas mahusay na pagpapatupad ng mga internasyonal na kasunduan at pandaigdigang issue na nakakaapekto sa ating mga bansa. Ang lumalawak na pananaw sa pagkamamamayan, digital at global citizenship.